5% ng power nyo para maging successful kayo is the prospecting. And yung apat na natitira, 5% lang yun. Kahit gano'n ka kagaling mag-present, pag wala kang prospect, sayang yung galing mo mag-present. Tama mali? Kahit gano'n ka kagaling mag-invite, kung wala ka namang prospect, wala ka nang iimbitahan. Tama mali? Same with follow-up, etc. So, kailangan maintindihan, kung gusto natin pumutok, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na unlimited prospecting. Pag sinabing unlimited prospecting, ito yung ayaw mo na, gusto pa nila. Maliwanag niyo po? Maliwanag po ba? Gusto niyo ba yung gano'n yung tipong hindi ka nahihirapan sa prospect mo, yung tipong ikaw yung sumusuko, ikaw yung nag-check kung sino yung ayaw mong recruitin, at ito, ayaw mong gusto mong recruitin, ikaw yung nag-qualify. Gusto niyo ba ng gano'ng estado ng online marketing? Taas ang kamay ng gusto. Yan, yung hindi nagtaas ng kamay, hindi nagtaas ng kamay. Diba na? Okay. So, social media marketing, no? So, ganito lang po siya. Ayan. Understanding muna tayo. Ano ba si social media marketing? Sabi ni social media marketing, refers to the process of gaining traffic or attention through social media. Lagi natin tatandaan, pag nag-online marketing tayo, ang lagi natin iintindi yung salitang traffic. Pag sinabing traffic, sa traditional business, ang tawag dyan population or audience na tinatawag. Mamaya, post ka nga ng post ng Facebook mo, ang problema mo, wala ka namang audience, wala naman nakakakita ng post mo. So sayang, kahit magaling kang mag-post, magaling, tama yung ginagawa mo, tama yung mga nilalagay mo sa pipeline mo, ang problema, wala ka namang audience. Kung may audience ka naman, maling audience yung makukuha mo. Maliwanag mo ba? O next, no? Tatandaan niyo po ha? Ayan. So, sige ma'am, okay. Gano'ng malaki yung traffic? Pag-usapan natin yung traffic. Gano'ng ka-importante yung traffic? Lahat ng businessman, traditional, networkers, lagi natin tatandaan, importante yung tinatawag na population. Hindi ka magtatayo ng negosyo sa walang tao. Nagigets niyo po? Hindi ka mag-network sa lugar na kakaunti yung populasyon. Like example, in global. Pumunta tayo sa Africa simply because alam natin gano'ng kalaki ang population. Maliwanag? Kunyari, pumunta tayo ng China. Ang China population, 100,000. Kung ako'y businessman, hindi na ako pupunta doon. Kasi masasayang yung effort ko kasi maliit yung target market na tinatawag. Now, sa social media, ang pinakamalaking traffic, si Facebook. No? Gano'n siya kalaki? Gano'n malaki yung traffic niya? Over 1.5 billion merong user ang Facebook. Siya yung pinakamalaki sa lahat ng social media. So, kung ikaw magdinegosyo ka, doon ka sa pinakamalaking traffic. Bigyan ko pa na kayo ng example about traffic, no? Yung traffic, parang ganito. Kung magtatayo ka ng Jollibee, magpuput up ka ng business ng Jollibee, saan mo siya ilalagay? Example ng matao. Palengke, ano ba? Tapat ng church, eskwelahan, etc. Bakit kailangan mo lang gano'n? Because pagdating sa marketing, easy na siya. Itayo mo lang siya, dadaanan siya ng tao, nagiging familiar siya, pag kumain siya, madali siya mag-design. Nagigets siya po, yun ang importance ng pinatawag na traffic. Now, tingnan po natin, meron siyang 699 million people log on sa Facebook araw-araw at tumataas ito simula pa ng 2012. Ibig sabihin, yung numbers na yan, 2016 na ngayon, 2017 na ngayon, sobrang laki na nang gumagamit. No? Next, 700 billion minutes spent on Facebook every month. At ito, palaki pa ito ng palaki. Next, 2.5 million websites have integrated with Facebook. Ibig sabihin, kung gumagawa ka ng website, kung meron ka mga web developer, etc., gumawa ka na nito, pinapasok mo pa kay Facebook kasi mas maraming napapansin or mas maraming user si Facebook. Clear po ba yun? So, kung gumagamit ka ng Facebook, tama yung target market mo. No? Next. Okay. With higher traffic, nagkakaroon pa ng tinatawag na mas mataas na engagement. Ibig sabihin, yung sinasabi ko kanina, kunyari, naglagay ka ng karinderya, tapos maraming tao doon, sigurado kang merong papasok at merong bibili. In Facebook, ganun din, yung sinasabi namin, post ka ng post sa wall mo, wala naman nag-engage, walang nagtatanong
yung traffic. Maliwanag po. Pag natapos ko pong orientation ko, kahit konti-konti lang, magkakaroon kayo ng idea at ang goal nyo, para lakihin yung traffic nyo, para mas malaki yung chance nyo sa mga inquiries nyo. Okay ba yun? Okay, next. Si Facebook, may tinatawag siya na algorithm o yung tinatawag na flow. No? Para mas maintindihan nyo si Facebook, siguro dito ang members nyo sa loob ng Facebook nyo mahabot ng 5,000, 3,000, tama mali? Kasi wala naman nag-Facebook marketing na ang friends niya, 100 lang. Tama po ba? O nakakita na kayo nag-Facebook marketing, ang loob lang ng friends niya is 50 katao. Facebook marketer ba tawag nyo doon? Hindi. Dapat thousands of people yung meron ka sa loob ng Facebook. Tama mali? Ngayon, ang question is, simple lang yung question ko about sa algorithm ng Facebook nyo. Meron ba kayo napapansin na yung mga target clients nyo, yung mga target people nyo, hindi nyo nakikita sa newsfeed nyo? Example, si Preta ganito, pag pinusan ko, active naman siya, pero hindi ko siya nakikita sa newsfeed ko. Pero kayo napapansin na gano'n? Yes, meaning yung pinopost mo, yung pinopost mo, hindi rin nakikita ng prospect mo. Tama mali? Because hindi mo na-hit yung algorithm niya. So dapat malaman mo muna yung flow chart nito para bago mo i-post, masisigurado mong lalabas sa newsfeed niya yung post mo. Make sense? So si Facebook, may algorithm niya, basic algorithm niya, yung naka-post niya, like, follow, share, comment, and yung mga post niya na nilalike nyo. So simple algorithm lang yan. Yung nakita nyo na algorithm na yan, this is only mga around 20%. Kaya yung mga kunyari, magpupusa ko ako, ang example ko, kunyari, may client, may target ako na 20. Before ko i-post yung pang-mindset ko, ang gagawin ko, pupuntahan ko muna yung mga target people ko at ilalike ko yung mga post nila at magpo-comment ako. Once na nagawa ko yun, ang mangyayari, magpo-post ngayon ako at lalabas yun sa newsfeed nila. Sigurado yun. Make sense? Ngayon, ang question ko is, ilang taga-in global ang naglalike ng post nyo? Puro halos karamihan sa nag-Facebook marketing ang nakikita nyo, mga taga-in global din. So meaning yung post mo, sino nakakakita? Ang pangit naman nun, ang nire-recruit mo, taga-in global din. Nagigets mo ba? So kung gagamit ka ng Facebook marketing, dapat itindihin natin yung algorithm. Minsan tayo kasi like ng mga taga-in global, pansinin mo, yung newsfeed mo, pag binrouse mo, puro taga-ano rin. So meaning yung pinupost mo, ulitin ko, ang nakakakita, in global din. So nasasayang yung effort mo ngayon sa Facebook marketing mo. Nagigets mo ba? Now, tingnan nyo rin yung Facebook nyo, gaano malaki yung audience nyo dun sa prospect na member ng in-global. Minsan napapansin ko kasi sa organization ko, mas malaki yung taga-in-global kesa sa mga prospect nila. Lagi nyo tatandaan, ang pinakamahalaga sa online marketing is audience. Gaano kalaki yung nakakakita sa mga ginagawa mo sa online. Next. Now, 75% ng algorithm yung tinatawag na chat. Ibig sabihin, mas mataas yung percentage na lumabas sa newsfeed niya yung post mo kapag nag-chat ka sa kanya. Ulitin ko ha, pag nag-chat ka sa kanya, paano ang technique? Bigyan ko kayo ng technique. Ganito lang kasi ito yung technique. Ang gagawin mo, pupunta ka muna doon sa chatroom mo. Titignan mo sino yung mga prospect mo na naka-online. Tapos sasabihin mo lang sa kanya, good morning, hi, hello, gano'n lang. After mong gawin yun, saka ka ngayon mag-post sa wall mo, mas malaki yung chance na pumapasok agad yun sa nakikita niya agad sa newsfeed. Kaya papansinin mo yung mga dati mong friends na wala sa newsfeed mo lalabas at nag-i-start na rin mag-like ng mga post mo. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mga tinatawag na engagement, no? O, yan, example yan. O, next. Next, ma'am. Okay. Now, ito yung mga dapat natin tandaan pag mag-Facebook marketing tayo. Number 1, yung tinatawag na building audience. Aakala kasi natin ang pinakamahalaga yung posting. Ang pinakamahalaga audience. Dapat, ang ginagawa mo on a daily basis, meron kang time for adding friends. Maliwanag ko ba? Ulitin ko ha, meron kang time para mag-add ng text ng friends. Gawin niyo itong, tawag dito, ugali na skills. Example, every 9 to 10
for 1 hour. Madali mahirap? Madali mahirap? Ulitin ko ang tanong, madali mahirap? Maraming nagsabing madali pero hindi ginagawa. Maliwanag ba? So, ayun ang nakikita natin. Minsan kasi, effective yung online marketing o yung skills ng online, ang hindi nagiging effective yung attitude natin sa mag-adapt sa online marketing. Maliwanag po, ulitin natin ha. Yung skills na tinuturo namin, this is only 20% ang success rate nyo. 80% pa rin yung ugali nyo pag pinasok nyo sa loob ng online. Maliwanag, pag sinabi ng building audience, kailangan mag-build ka ng maraming makakakita ng post nyo. Ngayon may magsasabi sa akin, Chris, may problem ako dyan. Ang Facebook hanggang 5,000 lang. Tama ba rin? Ang next move na ginagawa ng iba, katulad ng sinabi ni Master Ryan, ang ginagawa ng iba, gumagawa ng dummy account. Ako hindi ko recommended din po yun. Because ano ba yung feeling nyo na parang naloko kayo na hindi totoong account? Di ba parang yung sakit? Plus, may mga nagsiseminar na nag-orient na ganito na nakakaisip ng mali. Ang ginagawa, nagdadami account at ginagawang scam yung pag-online marketing. So better, tigil natin yung pagtuturo ng gano'n para yung mga nakakapasok sa ganitong orientation, hindi nila magamit yung gano'ng technique. Maliwanag ko ba? Ang sagot namin dyan, gumawa kayo ng group page. Ang group page kasi, unlimited yung kaya mong ipasok. Once na naipasok mo na dito, ang gagawin mo dito, after 1 month, 2 months, or 3 months, ilipat mo lahat sa group page. And then, saka mo yung tanggalin sa Facebook friends mo at mag-add ka ng mga bago. At kung ano yung pinupost mo rito, make sure pinupost mo rin sa loob ng group page mo para na-update din sila parehas. Maliwanag po ba? Maliwanag? So, ito yung mga konting tip lang naman po ito, no? Kasi, ayan. Next. Pag sa pag-add ng friends, pag-build ng audience, dapat alam nyo din yung tinatawag na target marketing. Dapat alam mo kung sino yung gusto mong puntiryahin. Meron kasi nag-online marketing, hindi niya alam kung magbebenta siya o magre-recruit siya. Kaya ngayon yung posting niya, hindi mo alam kung anong ginagawa. Magbebenta ba ako o magre-recruit ako? So naguguluhan din yung audience ko kung re-recruitin niya ba ako o bebentahan niya ako. Bibili ba ako o magpaparecruit ako? Maliwanag po ba? So kung magbebenta kayo, magbenta kayo. Kung magre-recruit kayo, mag-recruit kayo. Now, ano ang ganda kapag nag-start ka sa selling? Sa selling kasi, makukonvert mo siya into members. Maliwanag po ba? Ang maganda naman, kapag nag-target ka ng recruitment or sponsoring, makukonvert mo siya into users. Maliwanag po ba? So parehas may advantage, kaya huwag yung titignan na parang mas maganda to, mas maganda yan. So parehas po yan, maganda. Maliwanag po ba? So alam niyo yung target market, bigyan ko yung example. Nung lumabas po yung mga package natin, yung team namin medyo naguluhan kami. Parang ano ba yung offer namin? Meron tayong mga produkto, halo-halo, pag nag-present ka, hindi na maintindihan. May tao na gusto ganito lang, ito lang. So ginawa namin, nag-target market kami, yung mga pampapayat lang. Meron tayong ganun, burn package, right? So, tumarget kami ng burn package. Ibig sabihin, yung ginawa namin ng mga Facebook namin, ang tungkol, binibigyan namin ng information ng tao kung ano yung nakukuhang sakit, tungkol sa mataba, yung mga tipong ganon, hindi maganda ang overweight, nagpo-post kami ng mga nagdadamit na hindi maganda. So, pinuprostrate namin o inaasar namin yung mga matataba para, yes, kailangan ka rin, ang taba mo. Ganon. Diba, magkukuha kami ng picture, etc. Gusto ka na, tumaba ka lang, sayang. Yung mga dito gano'n, inaasar namin. Para sila, kailangan pumenta talaga ako. So then, bibigyan mo sila ng solution. Kasi may mga tao, yung pasensya ha, okay mag-alala, overweight din ako eh. Maliwanag ha, nag-itim lang ako. Malakas lang ako mang-asar. So, ang ginagawa namin, nag-create kami ng problem. First, nag-create kami ng problem. Pag nagkaroon na sila ng problema, bibigyan na namin sila ng solution. Tawag natin dyan supply and para computer. Gagawa ka ng latest computer, tapos gagawa ako ng virus, magbebenta ako ng anti. So maraming negosyo. Tama po ba? So ganun din yung gagawin nyo sa online marketing. Maliwanag po ba? So titignan nyo lang kung ano gusto nyo target market. Gusto nyo bang maputi? Gusto nyo business? Straight to the point, business kagad. It's up to you. Basta dapat targeted yung market mo. Maliwanag? Mas nai-enhance mo yung potential mo doon. Next!
Okay. After mo ma-target yung market mo, mas madali mo ngayon makukonvert yung audience mo into prospect. Kasi naka-pattern yung prospecting mo eh. Maliwanag po ba? So mas madali mo siyang makukonvert simply because yung tinatawag na engagement. So yung nagkaroon siya ng problem, ang mangyayari sa kanya, maghanap siya ng solution, ikaw yung nagbigay ng solution, mag-i-engage siya. How much, paano yan, ilang tablet ang inom, tawag dito, etc. Lalabas kayo yan, magkakaroon kayo sila ng tinatawag na interest. Maliwanag po ba? Pinaka-importante sa negosyo, yung ma-attract nyo sila at magkaroon sila ng interest. Kaya sa online marketing, ang ibang term nila dyan, attraction marketing. Maliwanag po ba? Maliwanag? Okay, example, gusto mo isabon, yung mga skincare natin. Maglagay kayo ng mga picture nyo, ano yung itsura ng mga may bubog yung mukha, tama ba, para ma-realize niya, ay, hindi pala maganda. Yung mga tipong ganon. So hanggang sa meron ka solution, bibili nila yun. Maliwanag po ba? Next. Okay, lagi natin natandaan sa online marketing, ito yung design para makita natin kung paano yung flow, paano mo siya ma-convert into, tawag dito, para ma-convert mo siya into pay-in or bumili ng produkto. Number one, yung tinatawag na exposure. Exposure ng brand. Tawag dito branding eh. Importante yung branding. Kaya may online team, importante sa amin yung pag-create ng online team. Example, meron akong team, online negosyante, negosyong kabayan, negosyong patok online. So may mga ganun kami mga branding para mas ang kasi ang binibili ng tao yung trust niya dun sa brand then bibili niya yung produkto. So may mga ganun strategy. So kailangan na-expose by using ng pagpupost eh. Yung kinagsample ng pagpupost. Katulad ng sunta ko yung ginawa ni Ryan, ang tawag namin dyan, organic marketing. Narinig nyo na ba yung organic marketing? Pag sinabing organic marketing, ikaw yung maghahanap ng prospect. Ano ba? Tatrabahuhin mo yung paghahanap ng prospect. Pag-a-ad, tama po ba? Pupunta ka sa mga sites, magpo-post ka doon. Yan ang tinatawag namin na organic. Ngayon, meron naman isang area, ang tawag natin dyan is Facebook ad marketing. Meaning, si Facebook ang maghahanap ng prospect mo. Yan yung mga taong ayaw mahirapan. Pero yun is kahit pa paano ng budget yan kasi advertising yan. Maliwanag ba? Para sa mga taong tamad, available yan. Maliwanag po ba? Yun nga lang dapat ready ka rin gumastos kasi advertising po siya. Maliwanag po ba? Now, after that, the exposure ng market ng produkto mo or ng brand mo or ng group mo, bababa siya ito influence. So, from exposure, influence, kung sino yung ma-influencehan nyo, mag-i-engage, meaning magtatanong, mag-i-inquire. After mag-inquire, hindi naman lahat na mag-i-inquire, sasali. Inquire lang yun. Maliwanag po ba? After the inquiry, sagutin mo yung mga inquiry nila, babagsak, magkakaroon ng tinatawag na action conversion. Meaning, pwede silang bumili at pwede silang hindi bumili. Maliwanag po ba? At doon nangyayari yung tinatawag na sales, benta or sponsoring or recruit. Maliwanag po ba? Naintindihan po? So, huwag nyo i-expect kapag tinuturuan kayo ng online marketing, massive. Maliwanag po ba? Massive pay-in. Magkakaroon kayo ng massive pay-in kung nagkakaroon kayo ng massive exposure sa online. Maliwanag po ba? Next. Ayan, yung sinasabi ko, kailangan magaling kayo sa attraction marketing. Isa sa mga aralin nyo, yung salitang attraction marketing. Kasi yung iba, akala, post lang ng post, dapat tandaan nyo, ano ba yung mga pinupost na nakaka-attract sa tao? Lagi natin tatandaan, ang tao may apat na personality. Yung colors of personality, kung natatandaan nyo, tama mali. So, dapat, yung pagpo-post mo sa wall mo, or sa any site, dapat nandito sa apat na to. Number one, kunyari, yung color ng personality niya is yellow. Ito yung mga family-oriented. So, magpo-post ka ng mga magagandang picture ads na nakaka-attract sa family. Example, sabon. Tama ba? Isa sa mga mabentang produkto yan eh. So, sabon, gagawa ka ng sabon, lalagyan mo ng design na family, tapos nasa gitna yung sabon. O example, pupunta sila ng mag-shower sila na yung sabon nandiyan sa tabi. So, kailangan mo maging creative. Tapos pupunta ka kunyari sa page ni Christine Reyes, titignan mo yung latest post niya, merong comment, may like, pupunta ka ngayon sa ilalim, doon rin po post. Para kung pumapasok sa kanila yung mga ads mo. Maliwanag po ba? Kaya na natawag din is organic marketing. So, kailangan nito aralin.
Hindi lahat ng pinopost nyo is, kunyari ako, nagpo-post ako, puro yellow lang, yellow personality lang, mga family-oriented. So sayang yung ibang colors kung puro yellow lang ang pinopost mo. So dapat ang technique, meron kang post for yellow personality, red personality, tawag dito, blue personality, green personality, at tawag dyan social dynamics. Para yung tao, naiihit mo lahat ng audience mo, yung gusto nila at kailangan nila. Maliwanag po. Next! Yun, after mo siya i-post, your goal is to create curiosity sa online marketing. Maliwanag po ba? So, hindi pwedeng post ka lang ng post. Dapat aralin mo pag pinost mo ba to, magkakaroon ba to ng curiosity sa mga audience ko? Maliwanag ba? So, pwede ka maglagay ng mga questions na tipong after kung ginagawa mo yung trabaho mo na yan, after 10 years, ano yung nakikita mo? Masaya ka ba sa nakikita mo? Yung mga tipong gano'n, kung hindi ka masaya sa nakita mo, kontakin mo ako, siguradong sasaya ka. Yung mga gano'n. Paliligayahin kita. Yung mga tipong gano'n, ha? Kaya next! Yung pinopost mo dyan, yung pinopost mo ba nag-create ng interest sa audience mo? Kasi kung hindi siya nag-create ng interest, sayang lang din yung pinopost mo or pinopost mo sa wall mo. Maliwanag! So, para mas matutunan nyo siya, imagine ninyo, audience kayo, then i-browse nyo yung timeline nyo. So, pag nakikita mo yung timeline nyo, parang, ay, mukhang divisoria. Ibig sabihin, mukhang tindahan ng mga produkto, kaya yung mga tao mo, ito masakit. Yung audience mo, hindi mo alam, inunfollow ka, pero friends kayo. Nagigets po, kasi boring yung dating ng Facebook nyo. Next! Dapat may tinatawag na fan. Ibig sabihin, sumasaya siya, or napapatawa mo siya, or nag-i-enjoy siyang tignan yung timeline mo. Maliwanag ba? Ako, usually, ang laging kong joke dyan, yung kunyari, nasa Japan ako, China ako, pero nandito lang ako sa Pilipinas, mahanap lang ako ng, napapansin ko, mas maraming nag-i-engage doon na prospect. No? Next. Okay, bibigyan ko kayo ng konting tip about mas madaling Facebook marketing, no? May mga tao kasi, tamad siyempre, isa-isahin mo yung, kunyari, kung ang target market mo, meron kang 500 na prospect,